Good morning and afternoon. Hindi, good morning pa, Konsi. Kasi ang parating kami nagkikita ni Konsi, 11 a.m. Talagang ready for lunch. Tapos may date kaming dalawa. Yes. Saan ang date natin? Hong Kong date. Tikim ko sa lugar na to. Sabi ni Mrs. umorder ka ng Hong Kong things. Kaya nag-duck eh. Kaya nag-duck tayo. Meron siyang guide naman sa gilid ng menu kung ano yung mga bestseller. Okay, para lang sa mga bago pa lang nanunood sa atin, parati ako nagpapasama sa classmate ko nung college na si Konsi Lau. Ngayon, ang adventure namin ay yung hindi ko pa napuntahan. Dahil pinakamadalas nga kami sa may Chinatown, ngayon dinala niya ako sa UN Avenue. Meron palang masarap na tikiman dito. Silipin natin. Ang galing ano? Yeah. Makala pa lang. Hong Kong date, nadadaanan ko to pag nagsho-shortcut ako galing sa eskwelahan natin dati pa uwi. Or pag nagbibinondo ako, dito ako dinadala ng Waze. Tapos nasisilip lang namin ni Mrs. Dizon, parang okay yun ah. Itong buong area, puro commercial. May mga coffee shop. Oh. At saka kaya maraming tao rin. Ang tapat niya, itong tapat natin. Philtrust. Ano pa ba? Main office ng Philtrust. Pag nadaan kayo dito, luman-luma yung building nung ito pala yung main office nila. Tapos naglakad daw kanina, napaaga ako, Adamson. Kaya marami ring mga maliliit na kainan doon. Tapos may hotel. Yes. At ang importante, Konsi, may parking. Pero napupuno Oh. Dami kasi commercial dito. Tapos pag gumanon ka, para lang for context sa mga hindi pa pag dumiretso ka doon, LRT na, di ba? LRT. Top Avenue. Yun na, palasal na. UN. Oo, UN. Noong nakapasok na kami ni Mrs. Akala ko dati medyo maliit. Sabi mo nga na inanex na nila pala to, no? Malaki pala tong lugar, maganda. Tapos, grabe yung menu. Medyo nahirapan na tayong mamili. Pero excited na ako sa mga titikman natin. Yes. Yung mga Chinatown namin, Kasi anong dala sa akin dito, isang pangalan, may law firm si Ernesto Lontok. Kasi lagi, tuwing hapon, dito sila nag-meet. Yung iba kasi ayaw crowded. Oo, yun ang ano dito. Kung nila Chinese kung hindi food, pala masyado crowded. Dito sila pupunta. Though hindi ko lang alam kung pag lunch, baka crowded. Pero, okay. Paano ka? Kumbaga na medyo tago ka dito or midway, hindi ka na pumasok sa pinakapuso ng Maynila. Yes. Magandang option na naman to. Tsaka, promising nga yung food na padating. Yes. Ayos. Konsi, tikman na natin to habang mainit-init. Ito yung sinabi na unang dadating. Atak. Tsaka sikat ata itong lugar na to para dito sa duck no? Yes. Ang style Konsi Ilaw, tikim muna bago ka magdidip. Actually, ganun din ako para manamnam natin yung tunay na sarap muna. Roast duck. Ganda. Makarni. Mukhang may pangako yung balat. Sarap. Alam mo, tama ka. Mas masarap nga naman talaga ang duck kaysa sa manok. Officially, na-convert mo ako. Yes. Chinese masusar ka duck. Oo nga eh. Tapos, tikman natin sa tingin ko, plum sauce to. Hindi ako nag-double dip ha. Unang dip yan. Alam mo sa sarap ng duck? Kahit na walang sauce. Nakain ko walang sauce, malasa na eh. Masarap na yung duck dito. So, tikim ko sa lugar na to. Sabi ni Mrs. umorder ka ng Hong Kong things. Kaya nag-duck eh. Kaya nag-duck tayo. Meron siyang guide naman sa gilid ng menu kung ano yung mga bestseller. Sobrang makatwiran to. Ang sarap nito. So good. Unang tikim, gabong agad. Kung may kanin ka, mas masarap yung sauce niya. Totoo. Malasa kasi yung sauce Mamaya padating yung kanin natin. Yes, So wagi. Sarap. Konsi, next on our agenda, umorder din ako ng Xiaolong Bao. Although, ito parang sa tingin ko gusto ko lang out of curiosity, 168 lang siya, mura siya eh. So dahil available, so natin orderin. Actually, ang sinasabi mo sa akin, straightforward yung mga pagkain dito, di ba? Yes. Hindi naman talaga siya naiiba or baka may edge siya sa iba, pero yung
alam mo na, pag pumasok ko sa isang Chinese restaurant, halos pare-pareho yung menu. Pero ito, Hong Kong, Taiwan to no? Pero sikat din sa Hong Kong ang ano, di ba? Ang Xiaolongbao. Dahil nandito, tikman na natin, di ba? May sabaw pa. May sabaw to sa loob. Sarap. Sa totoo lang, nag-expect ako na mas mababang satisfaction kasi sabi ko. Ganda din. Mura naman. Di naman sana nga, namurahan pala ako, So, tapos siningnan ko sa menu nila, yung mga dim sum, nasa ganung price range, mga 168, na kung sa iba, 200 plus, o iba pa, hindi 300, depende sa quality. Okay okay yung price, sobrang competitive. Tapos nagulat ako na masarap siya. Pwedeng per tao, isang order. Yung 5, kayang-kaya mo Tsaka intact yung sabaw. Kadalasan pag ginuha mo, masisira yung kaya hindi, parang bitin yung sabaw. Ito yung may sabaw at may lasa na masarap. Alam mo, paganda ng paganda, padating ng padating. Tapos, ang isang nakakuha na attention natin, yung tofu kasi may picture, tapos pag binasa mo, normal na luto ata to sa spare ribs, Yes. So, tikman natin, maganda to dun sa mga hindi pwede ang karne. Parang salt and pepper ang dating ganun na merong chilies. So, mabango siya nung dumating. Kasi sinotay sa sa wok. May kasama siyang suka, pero tikman na natin as is, Yes. Bango. Lasa ng wok. Yes, sarap. Actually, kung ano yung lasa na na-imagine nyo nung lasa ng salt and pepper spare ribs, yun na naging lasa ng skin niya. Yung texture ng skin, okay, malasa. Tapos soft tofu yung gamit, kaya nakakatawa. Puro masarap So far, lahat puro yung natikman natin, masarap lahat. Nag-expect naman ako ng sarap kasi nakailang kwento ka na sabi sa akin na magde-date tayo dito. Yes. Sa Hong Kong date, parati mong inuulit. So, iniisip ko siguro masarap nga yun. Pero meron lang gusto subukan bago tayo umusog. Sa tingin ko yung sauce ng duck at pag nilagay ko ng konti lang sa tofu, lalo pang sasarap. Yes. Para kasi masarap Hoy, parehong masarap Nag-blend. Panalo, waging-wagi. Rock. Ito naman, dahil medyo, ang ganda lahat ng pinili, medyo may twist, medyo kakaiba na hindi nakita sa ibang restaurant. Ito, white mushroom. Kadalasan na salted egg na in-order natin, manok, shrimp. Ito, white mushroom. Tapos, ibinili na yung butterflies, edible. Diba? Meron pang konting black sesame. Tikman natin, di ba? Parang ang bango-bango na, amoy mo rin Ito, nagpo-fall to under appetizer. Pero hindi na namin kinain in order dahil kung ano yung unang dumating, tinikman na namin agad at na-enjoy naman namin. Try mo muna without suka. Oh, without suka. Style na galing, parang pusit. Oh, tsaka mukhang mukhang fritters, mukhang chips, gano'n. Mukhang malutong na malutong yung nasa labas. Yes, kala mo tempura. First time mo ito matitikman? Yes, tara. Ang sarap ng pambalot niya. Perfection yung pagka-crispy niya. Magaling din yung nasa kitchen nila, Magaling. At saka yung nagde-develop ng menu. Para maisip mo rin to. Hindi naman todo hirap, pero great idea. Execution. Pwede mo try with vinegar. Perfect. Masarap din yung alam niyo, hindi naman ganun ka-earthy yung lasa ng white mushroom. So, perfect lang na binalutan niya ng magandang coating, tsaka nga yung salted egg. Malasa. Tapos sabi mo, kung i-dab natin sa baka maibang dimension, vinegar. Bagay na bagay. Sarap sa vinegar niya. Nakain ko yung vinegar niya. May templado na. Templado na. Mas bumuka yung lasa nung salted egg na nilagyan mong vinegar. Kasi kiniliti yung senses mo, may asim na
As opposed to yung, masarap naman yung soda egg, pero pampabuka nga yung vinegar. Yes, yes. Okay. Teka lang, bago tayo matapos, tikman na kaya natin butterfly. Hindi ko na alam kung Titikman ko Wala naman siyang lasa. Actually, siya yung parang papel na natutunaw. Kung iisipin ko, baka same material to nung White Rabbit na balot. Magandang to, appetizer. Sobrang bago sa ating dalawa, no? Yes. Yung iba, mushroom. Healthy naman ang mushroom. Konsi, ikaw naman ang maunang tumikim. Parating ako na uuna eh. Ang ganda rin na itsura, Sichuan chicken. Ano bang natin dito? Sichuan is isang part of northern part ng China. Maginaw kasi doon. Manghang dapat. Usually, mapagkain ng Sichuan, pag sinabi Sichuan, spicy. Spicy. Tapos chicken naman to, parang popcorn type. Alam mo yun, parang bite size. Yes. Panalo talaga lahat dito, wala akong sabi. Ang kagandahan din siya manghang. Kaya kahit na bata pwede kumain. Crispy. Gusto ko yung pasok na sa akin kasi tama kayo, pag kinain mo, crispy na hindi mamantika. Diba? Lahat ng nilabas naman sa atin. Pinrito halos lahat eh. Yung mushroom, yung tofu, ito. Pero hindi gigitata sa mantika. Alam mo yung... Yes. Tama yung temperature siguro nung inalis, tapos yung pagkakapatiktik. Maganda yung butter. In fairness, lahat masarap Yung flavor nitong chicken na to. In-expect ko, hindi siya malutong. Sabi ko, sige, Sichuan chicken. Kung dumating siya na ganyan, crispy na crispy. Crispy, bango-bango nung... Tsaka, yung iba kasi pag crispy, mararamdaman mo very oily. Ito hindi mo maramdaman na pag kinagat mo, hindi mo malasanan yung mantika. Hindi mo rin maramdaman very oily. Parang galing ng technique. Okay din pala talaga dito kasi pinag-usapan natin, meron naman basic taste ang lahat ng Chinese resto, ganyan. Pero meron din karakter yung lahat na nanggaling dito sa Hong Kong date. Na kabalik-balik, pwede mo talagang ibalik at o kaya i-hunt ka pagkatapos mo kumain dito na. Ang sarap nung natikman namin na yun Parang quality yun Alay ko talagang marami na sarapan. Kung hindi ganun karami ang tao. Oo, parami na yung tao. Ang daming tao dito. Pero sasabihin ko na as early as now, isa to sa mga gustong-gusto ko yung panlasa ko. From a Pinoy point of view na hindi lumaki na puro Chinese kinakain. Isa to sa tuwan-tuwa ako na sa mga natikman ko. Masasarapan ako. Yes. Hong Kong date. Ang saya ng date natin. Alam ko may mga parating pa eh. Yes. Tayo natin. Okay. Seafood taro naman. Yes. Meron kang pinakain kasi sa akin dati na seafood taro sa Century. Yes. Iba rin yung take nila, parang baked. Yes. Ito naman nasa hot pot. Kaya nakita ko yun, parang naka-highlight din to na dish. Sa kanila, baked. Usually, yung seafood, pag nasa clay pot, usually, ang tawag namin doon, seafood hot pot. Yung halo-halo seafood, puro makita mo sea cucumber, Ito, mapansin mo lang taro ang laman niya. Kaya mas creamy naman. Creamy nga creamy. Iba siya iba rin ng pagka... Ibang hot pot. Ibang hot pot to. Ibang Chinese restaurant, usually makakain mo lagi puro seafood lang, halo-halo. Pusit, fish fillet, pag hot pot. Hipon, sea cucumber, yun lang. Ito, may may gabi. Kaya medyo iba na naman. Ako dahil nga dun sa word na gabi, ganyan. Pag nag-iedad ka, may tendency mahilig ka kasi dun eh. So kaya in-order si Mrs. na sabi niyo, yung bawang masarap yun Ito parang may solid chunk ng taro ako nakita. Chinese meal kasi sa taro. Oo. Marami siyang squid at kung ano-ano pa. Meron din parang mushroom So, konsi. Uy, kompleto. Inihiwan ko sa iyo yung shrimp pero binigay mo sa akin, maraming salamat. Kukutsarahin ko na to dahil gusto ko na may sabaw. Kung ano-ano marami, parang may scallops pa. May mushroom pa siya. Ayan, mushroom yung mo. Mushroom. Sarap. Very creamy. Automatic na seafood yung lasa niya. Creamy siya, sarap. Alam mo may kalasa to na na nakakain ko sa Bicol region. Parang kinunot. Di ko lang sigurado kung gano'n Pero lasang
ang lakas ng lasa ng seafood niya. Ito halo-halo na eh. May isda, may shrimp, may squid. Tapos yung nadurog na taro, yun yung napakasarap. Parang, hindi ko lang alam kung may gata, pero kaya sinasabi ko parang Bicol dish. Yung creaminess niya na humalo. Cream at saka yung fish flavor. Yung lasa ng sari-saring dagat na pampasarap. Yes. Solid to. May nakain akong mabango rin, gulay maliit lang, kinchay. Pampabango eh, no? Mabango Salamat. rin. Sige, titikman ko. Bango ng kinchay. Celery nga, celery. Tama. Celery. Magkakamag-anak yan eh. Celery, kinchay, wansoy. Ibang klaseng pampabango rin siya. Pero si Mrs. Dizon, again, dahil mahilig sa taro and seafood, ito yung gabong na gabong sa kanya, sigurado ko. Mushroom. Excited ako dito eh. Ito yung pinag-iinitan ko eh. Taro, shrimp, at saka squid. Medley. Kami nga pala ni Mrs. Dizon, mahilig kami sa lasa ng taro. Kasi, Particular ako sa lasa nung ano eh, yung soup niya. Yun yung, doon nagko-concentrate yung lasa eh. Ito talaga eh, ito yun eh. Yun oh. Lapot at dinamnam ng gabi. Sarap. Tapos, ano na lang, icing on the top na yung mga seafood. Scallops, squid, shrimp, fish, panalo. Okay, kwentong Konsi muna. Ano ba yung Hong Kong date? Konsi, yes. ano yung kinikwento mo dito? Yung Hong Kong date, translated lang yan ng Shangkang Tea. Yung Shangkang Tea, ibig sabihin, lupa ng Hong Kong. Pero hindi ibig sabihin na lupa lang. Ang ibig sabihin, parang taga Hong Kong. Taga Hong Kong. Taga Hong Kong. Taga. Yung tea, ang ibig sabihin kasi taga lupa. Pero meron kami sinasabi na panti, yung taga dito lang, taga lupa dito. Kumbaga, taga Pilipinas lang. Eh siya, Shangkang Tea. Kumbaga, taga Hong Kong. Ibig sabihin, ino-own niya na Hong Kong experience yung pag nandito ka. Taga Hong Kong talaga. Yun yung Chinese characters. Yes, yun ang ibig sabihin nun. Dagdag kaalaman lang. Ito naman, Konsi, kaya ako pinili kasi nandun yung pangalan ng restaurant. Kahit saan ako pumunta, pag nakita ko yung pangalan ng restaurant sa dish, nisip ko, kailangan orderin yun. Di ba? Hong Kong date fried rice. Anong pinagkaiba nito sa tingin mo? Scallop. Dried scallop. Yes, ibabaw. pampatamis. Tapos, may kamatis. Hindi, pampatamis. Oo, pampatamis yung scallop. Tapos may corn siya. Tikman natin, nandito yung pangalan ng nung nila eh. Although sinabi niya nung una, ano ba yung sabi ko, ano yung mga madalas bilhin dito? Typical yun, alam ko na, yang chow yung sasabihin eh. Ikaw ba, mahilig ka ba sa yang chow? Okay naman kasi nagluluto din ako. Okay. Yung matirang kanin namin. Yun ang ginagawa mo. Tirang kanin namin, pina-fried rice na lang. Alam mo, may kamatis nga to nung tinanong ko eh. Yun yung ibang difference doon sa iba eh. Tama, may bits. Tikman natin. Sarap siya, matamis. Mabango. Ang sarap. Well, masarap kasi may scallops. Parang hanip sa cheat mode yun eh. Matamis siya. Galing ng timpla na. Nilagyan lang niya ng twist, tama. Yung konti lang din yung kamatis sa sinama niya. Pero, ito yung tanong ko sa'yo. Mahilig sa tomatoes, di ba kayo? Kasi paminsan meron tomato and egg lang eh. Yes. Hindi pa nga natin Pero na adventure yun eh. Hindi ganun, hindi lahat naman. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Kasi Chinese mahilig talaga sa gulay. Okay. Pero bukod dito, sinilip ko nga pala. Pag pupunta kayo, kung tatry kayo, hindi naman kailangan na ganito yung spread nyo, yung a la carte. Kasi okay din, nakita ko yung noodle selection nila, yung mga beef mami, ganyan. At saka yung rice meals. Mid-price naman siya, less than 500, less than 400. Mukhang okay lahat. Pero kung kung medyo special, feeling gusto nyo masarapan,
try nyo naman a la carte, tapos i-custom nyo na yung sarili nyong mga po-orderin. Pati sa rice. Ito sinubukan ko lang. Pero iba naman talaga yung sinadjust na, na best seller. Yun. Mag-ano naman tayo, mag-noodles. Tapos, parang premium kasi beef tenderloin. Yes, oo. Tapos, may black pepper noodles. Napakabango ng black pepper no? Ay, nakuha ko yung wansoy. Alam ko gusto mo yan. Bango yan. Sumama. Nasa tradisyon ng kain nyo, huli dumating yung yung kanin at saka noodles, di ba? Yes, Ito may egg din naman, pero mostly parang kinulayan siya ng soy. Maganda dito mag-chopsticks. Ayun, nandi si Consi. Ang lambot ng pepper. Nung pepper. Ang lambot ng beef. Asan nga sa pepper? Oo nga. May pala pumasok sa akin. Una ko kasing kinain yung beef, ang lambot. Tama yung luto. Tama. Galing. Tapos, meron siyang parang sahog ng para rin siya sahog ng hofan. Oo. Meron din siyang toge. Napapalutong. Pero, mas mabango siya dahil sa black pepper, no? Yes, mabango siya. Kumbaga, may lumalabas yung amoy. At saka ma-appreciate mo yung ganda ng beef dito. Maganda. Beef tenderloin. Magaling nga yung nagluluto rin dito. Hindi siya basta nagbukasan ng restaurant. Talagang may preparasyon. Talagang special lahat. Galing. Alam mo, sobrang solid lahat ng natikman ko dito. Nabura na yung sinabi mo na magde-date tayo sa typical na parang Hong Kong, Ano ba tawag sa luto sa Hong Kong? Mandarin ba? Macau. Cantonese. Cantonese, Pero, Cantonese food. Cantonese flavors na ginalingan, parang gano'n ang impression ko sa kanya. Yung lasa na Chinese. Ito, gano'n din. Galing, sobra. So, ito na yung yung tail end. Typical dessert, Consi, Lakgulaman with lychee, alam na natin yan. Mango sago, kay Mrs. Dizon yan. Pero, ito yung gusto ko lang ipakita. Ngayon lang ako nakakita kasi sa menu ng hot taro sago. Akala ko kanina may buo-buong taro, pero ito durog. Ang itsura niya parang ginatans. Naamoy ko na habang inahalo ko, parang malapot na ginatan. Tikman ko Pag busog ka pa, minsan masarap din yung mainit yung dessert mo no? Sobrang light na. Hindi super gata yung pakiramdam, tama. Taro na lang. Ngayon lang ako nakatikim nito. Sobrang light niya. Para hindi ka rin maumay. Actually, yun yung tamang term ni na weird. Hindi naman siya malasa, pero nakaka-addict higupin. Baka dahil din sa texture niya, sa init niya, yung hint ng lasa ng taro. Kaya ko to. Yung pala yun. Sobrang solid na tong Hong Kong date. I can't wait to go back here para dalhin yung mga... O kaya, patikim ko sa mga kamag-anak ko, sa anak ko, ganyan. Magaling na addition to. Salamat, Consi. Gabug to. Ayun, sana nagustuhan nyo na naman yung adventure ng tambalang Consi Lau at Mike Dizon. Alam nyo, marami pa to kasi mahilig kami pareho kumain at ang gaan lang ng adventures namin. Pero bigatin sa sarap. Abangan nyo yung mga susunod. Yun! Yan ang nagluto. Isa sa mga nagluluto.